Hindi lahat ng gwapo ay malaya. Si Aljur Valderrama ay kilala bilang isa sa pinaka-elite na bodyguard sa bansa. Matangkad, matipuno, at may malamig na aura na kayang magpatigil ng gulo sa isang tingin lang. Ngunit sa likod ng kanyang matikas na tindig, may isang lihim na hindi niya kayang ibunyag kahit kanino. Stay close. Malamig niyang sabi habang sinasamahan ang kanyang amo palabas ng Marangyang Hotel. Ang amo niyang si Veronica Del Fiero, isang 45 anyos na biyudang bilyonarya, ay hindi lang basta mayaman. Isa siyang babaeng sanay makuha ang lahat ng gusto niya, kahit pa iyon ay isang lalaking hindi niya dapat pag-aari. Sa paningin ng iba, si Aljur ay isang empleyado lamang. Pero sa likod ng saradong pinto, iba ang papel niya. Aljur? Marahang bulong ni Veronica habang sumasandal sa kanya sa elevator. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa brasa nito. Nanigas ang kanyang katawan. "Ma'am, please," mahinang tugon niya. Pilit pinipigilan ng sarili. Ngulit ngumiti lamang si Veronica. Isang ngiting alam niyang walang pagtanggi. "Don't pretend. Alam kong hindi ka ring manhid." At doon na nagsimula ang lahat. Sa bawat gabi, kapag tahimik na ang mansion, kapag wala nang nakakakita, tinatawag siya. Hindi bilang bodyguard, kundi bilang isang lalaking kailangan niyang sundin. Hindi niya ito ginusto, pero hindi rin niya kayang tanggihan. Utang niya ang lahat kay Veronica. Ang trabaho, ang pera, ang buhay ng kanyang pamilya na kanyang sinuportahan. At sa mundong iyon, ang utang na loob ay mas mabigat kaysa sa sariling kagustuhan. Ngunit habang tumatagal, hindi na lang ito basta obligasyon. May init, may tukso, at may damdaming pilit niyang itinatanggi. Hanggang sa dumating si Lea Monteverde, isang simpleng babae na unang beses niyang nakilala sa isang charity event. Hindi ito tulad ng ibang babae sa mundo ni Veronica. Walang arte, walang maskara, at higit sa lahat, totoo. "Hindi ka mukhang bodyguard," natatawa nitong sabi. "Bakit?" tanong niya, bahagyang napangiti. "Masyado kang tahimik, parang may tinatago." At tama ito. Simula nang makilala niya si Lea, may nagbago sa kanya. Unti-unti niyang naalala kung paano maging normal, kung paano magmahal nang hindi binibili. At sa unang pagkakataon, gusto niyang kumawala. Makalipas ang ilang buwan, "Aljur, will you marry me?" Nanginginig ang kamay ni Lea habang inaabot ang singsing. Hindi makapaniwala si Aljur. Ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang buhay na gusto niya. At sa wakas, tumanggo siya. Yes. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magpapasimula ng pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Dahil ang isang babaeng tulad ni Veronica Del Fiero ay hindi basta nagpapakawala ng isang lalaking pag-aari niya. Sa gabing iyon, muling nagring ang kanyang telepono. Isang mensahe. "Come to me now." At kahit engaged na siya, kahit alam niyang mali, hindi pa rin niya kayang tumanggi. Sa pagitan ng pag-ibig at tukso, saan nga ba tatakbo si Aljur? Hanggang sa dumating si Lea Monteverde. Isang simpleng babae na unang beses niyang nakilala sa isang charity event. Hindi ito tulad ng ibang babae sa mundo ni Veronica. Walang arte, walang maskara, at higit sa lahat, totoo. "Hindi ka mukhang bodyguard?" Natatawa nitong sabi. "Bakit?" tanong niya, bahagyang napangiti. "Masyado kang tahimik, parang may tinatago." At tama ito. Simula nang makilala niya si Lea, may nagbago sa kanya. Unti-unti niyang naaalala kung paano maging normal, kung paano magmahal nang hindi binibili. At sa unang pagkakataon, gusto niyang kumawala. Makalipas ang ilang buwan, "Lea, will you marry me?" Nanginginig ang kamay ni Lea habang inaabot ang singsing.
Hindi makapaniwala si Aljur. Ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang buhay na gusto niya. At sa wakas, tumanggo siya. Yes! Ngunit hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magpapasimula ng pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Dahil ang isang babaeng tulad ni Veronica Del Fierro ay hindi basta nagpapakawala ng isang lalaking pag-aari niya. Sa gabing iyon, muling nagring ang kanyang telepono. Isang mensahe. Come to me. Now. At kahit engaged na siya, kahit alam niyang mali, hindi pa rin niya kayang tumanggi. Sa pagitan ng pag-ibig at tukso, saan nga ba tatakbo si Aljur? Hindi lahat ng yes ay nangangahulugang kalayaan. Minsan, iyon pa ang simula ng pagkakagapos. Nakatingin si Aljur sa maliit na kahong ng singsing na hawak niya. Tahimik ang paligid, ngunit ang isip niya ay magulo. Engaged na siya. Kay Leia, ang babaeng gusto niyang pakasalan. Ang babaeng nagparamdam sa kanya na maaari siyang magmahal ng totoo. Pero bakit parang may kulang? O mas tama, may mali. Buzz, buzz. Napapikit siya nang makita ang pangalan sa screen. Veronica Del Fierro. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan ang pakiramdam. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon at alam din niyang hindi siya dapat pumunta. Pero hindi pa siya nakaka-move on sa mundong iyon. Hindi pa siya malaya. Pagdating niya sa mansion, tahimik ang buong lugar. Parang walang tao pero alam niyang may naghihintay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng private lounge at doon niya nakita si Veronica. Nakaupo sa malaking sofa, hawak ang isang baso ng alak, nakasuot ng manipis na seda na halos dumikit sa kanyang balat habang ang ilaw ay naglalaro sa kanyang figura. Late ka. Malamig ngunit may halong lambing na sabi nito. Aljur, I think we should stop this. Diretso niyang sabi kahit nanginginig ang boses niya. Ngumiti si Veronica. Isang ngiting hindi mo alam kung galit o aliw. Stop, tumayo ito. Dahan-dahang lumapit sa kanya. After everything, engaged na po ako. Mariin niyang sabi, saglit na natahimik ang buong kwarto. At sa isang iglap, slap! Sumakit ang pisning ni Aljur sa lakas ng sampal. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat. Galit na sabi ni Veronica. Hindi siya gumanti. Hindi siya gumalaw. Utang mo sa akin ang buhay mo, pati ang buhay ng pamilya mo. Mahina, ngunit matalim nitong dagdag. At doon, bumigay si Aljur. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi pa siya handang mawala ang lahat. Ilang sandali pa, naging tahimik ang paligid, pero hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang kasalanang paulit-ulit na nangyayari. Nakapikit si Aljur habang pilit nilalaban na ng konsensya. Hindi na ito tulad ng dati. Dati, wala siyang pakialam. Ngayon, may masasaktan na, si Leia. Pagkatapos ng lahat, agad siyang tumayo at lumayo. Hindi na siya tumingin kay Veronica. Hindi na siya nagsalita. Ganun na lang? Tanong nito, tila nanunukso. Huminto siya sa pintuan. This is the last time, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, seryoso siya. Kinabukasan, nakaupo si Aljur sa harap ni Leia sa isang simpleng cafe. Ngumiki ito sa kanya, puno ng pag-asa. Are you okay? Tanong nito. Hindi siya agad nakasagot. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang aminin ang lahat. Pero natakot siya. Pagod lang, sagot niya. Hinawakan ni Leia ang kamay niya. Malapit na tayong ikasal. Konting tiis na lang, okay? Napatingin siya sa kanilang mga kamay. Malinis. Walang bahid ng kasalanan. Pero ang kamay niya, hindi na niya sigurado. Gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang kwarto. May hawak na resignation letter. Matagal niya itong pinag-isipan. Matagal niyang pinag-ipunan ang lakas ng loob. At ngayon, handa na siya. I'm done, bulong niya sa sarili. Handa na siyang iwanan ng mundong iyon. Handa na siyang piliin si Leia, kahit mawalan siya ng lahat. Pero hindi niya alam
na ang huling araw niya sa trabaho ang magiging pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Dahil may isang babaeng hindi pa tapos sa kanya. At may isang babaeng malapit nang masira ang puso. Hindi lahat ng paalam tahimik. May mga paalam na sumasabog at nag-iiwan ng sugat na hindi basta naghihilom. Mahigpit ang hawak ni Aljur sa kanyang resignation letter habang nakatayo sa harap ng opisina ni Veronica Del Fiero. Ito na ang araw na matagal niyang hinihintay. Isang hakbang palayo sa kasalanan at papunta sa buhay na pinapangarap niya kasama si Lea. Huminga siya ng malalim bago kumatok. "Kamen!" Malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Veronica na nakaupo sa kanyang swivel chair. Tila ba inaabangan siya? "Anong meron?" tanong nito. May bahagyang ngiti. Iniabot ni Aljur ang papel. "I'm resigning, ma'am." Isang segundo. 2, 3, tahimik. Pagkatapos, tumawa si Veronica. Hindi masayang tawa, kundi isang tawang may halong pangungutya. You think it's that easy? Tanong nito. Tumayo at lumapit sa kanya. "Desidido na po ako. Because of her?" Tanong nito. Malamig ang titig. Hindi na siya sumagot. Hindi na kailangan. Biglang hinawakan ni Aljur ang kanyang kwelyo. Hinila siya palapit. "Last day mo na pala." Bulong nito. Halos dumikit ang labi sa tenga niya. "Then give me one last night." Nanigas si Aljur. "Ma'am, please, tapos na to." Ngumit-ngumiti lang si Veronica. Isang mapanganib ng ngiti. "Last na lang, Aljur." Bulong nito. "After this, malaya ka na." Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Siguro dahil gusto niyang tapusin ng maayos. Siguro dahil may bahagi pa rin sa kanya na hindi pa tuluyang nakawala. O baka mahina lang siya. Gabi. Nasa loob sila ng kotse ni Veronica. Nakaparada sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng mansion. Tahimik ang paligid. Pero ang tensyon, halos pumutok. "Look at me." Utos ni Veronica. Napatingin si Aljur. At sa isang iglap, lumapit ito. Dahan-dahan, ngunit sigurado. At bago pa siya makaiwas, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi na bago. Pero ngayon, may kasamang bigat ng paalam. Pilit niyang pinigilan ng sarili. Pero nahulog siya muli. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat. Si Lea, ang engagement, ang pangako. Click. Isang tunog, isang ilaw, at isang katotohanan na hindi na maitatago. Aljur? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahan siyang napalingon at doon niya nakita si Lea. Nakatayo sa labas ng kotse, namumutla, nanginginig, at ang mga mata puno ng sakit. "Lea!" Bulong niya, agad na lumayo kay Veronica. Binuksan niya ang pinto at lumabas. "Hindi ito!" Slap! Isang malakas na sampalang tumama sa kanya. "Anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Lea, nangingilid ang luha. "Engage tayo, Aljur!" Umiyak nitong dagdag. "Ito ba yung pagod lang na sinasabi mo?" Wala siyang masabi. Wala siyang may pagtanggol. Dahil lang totoo, nahuli siya. Luwabas din si Veronica sa kotse. Kalma, parang walang nangyari. "Who are you?" Malamig nitong tanong kay Lea. Napalingon si Lea dito, puno ng galit. "Ako ang fiancé niya!" Sigaw niya. Ngumiti si Veronica. Isang ngiting mapanlait. "Fiancé?" Ulit nito. "Matagal na siyang sa akin." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Lea. "Aljur? Totoo ba yun?" Nanginginig nitong tanong. Hindi siya makatingin, hindi siya makapagsalita. At doon, nabasag ang puso ni Lea. "Hindi ka lang sinumaraling," umiyak nitong sabi. "Duwag ka pa!" Unti-unti itong umatras hanggang sa tuluyan ng tumalikod. "At hindi ko kayang pakasalan ng lalaking hindi kayang piliin ako." "Lea, please!" Habol ni Aljur. Pero huli na, umalis na siya. Kasama ang lahat ng pangarap nila. Tahimik, mabigat, at wasak. Tumatayo si Aljur sa gitna ng parking lot. Habang sa likod niya, naroon si Veronica. "Now you're free," malamig nitong sabi. Pero bakit ganito? Bakit parang mas lalo siyang nakakulong? May mga pagkakamaling pwedeng itama, pero may mga gabing isang iglap lang. Kayang baguhin ang buong buhay mo. At sa gabing iyon,
Hindi lang puso ang nasira, pati alaala. Takbo ng takbo si Aljur sa madilim na kalsada. Hindi alintana ang ulan na unti-unti nang bumubuhos mula sa langit. Leia! Paulit-ulit niyang sigaw habang hinahanap sa paligid ang babaeng iniwan siyang wasak ang tingin. Kakakita lang niya rito na lumabas sa parking lot. Umiiyak, halos hindi makalakad sa sobrang sakit. Hindi na niya inisip si Veronica. Hindi na niya inisip ang trabaho. Hindi na niya inisip ang sarili. Si Leia lang. Si Leia na tanging gusto niyang ayusin. Si Leia na tanging gusto niyang mapatawad siya. Si Leia na muntik na niyang maging asawa. Leia, pakinggan mo ko! Sigaw niya muli nang mamata niya ang babae sa gilid ng highway. Yakap ang sarili habang umiiyak. Huminto si Leia at marahas na lumingon. Basang-basa ang mukha nito. Hindi lang ng ulan, kundi pati ng luha. Lumayo ka sa akin! Sigaw nito. Leia, please! Hayaan mong magpaliwanag ako! Magpaliwanag! Nanginginig nitong sagot. Anong ipapaliwanag mo, Aljur? Na ilang beses mo kong niloko, na habang pinangarap ko ang kasal natin, ibang babae ang hinahalikan mo. Bawat salita ni Leia ay parang punyal na sunod-sunod na bumahon sa dibdib niya. Hindi ko ginusto, pero ginawa mo! Putol nito, at yun ang mas masakit. Natigilan si Aljur. Dahil tama si Leia, walang saysay ang paliwanag kung paulit-ulit mo ring pinili ang kasalanan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Leia, mahal kita! Napatawa si Leia pero walang saya sa tunog nito. Huwag mo nang gamitin ang salitang mahal kung hindi mo kayang panindigan. Pagkasabi niyon, bigla itong tumawid sa kalsada. Wala sa sarili, wasak at hindi na tinitignan ng paparating na mga sasakyan. Leia! Sigaw ni Aljur. Sa isang iglap, nakita na niya ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na SUV. Busina, sigaw at isang malakas na bang! Parang tumigil ang mundo. Tumalsik ang katawan ni Leia sa gitna ng basang kalsada. Leia! Halos mapunit ang lalamunan ni Aljur sa sigaw habang tumatakbo papunta rito. Lumuhod siya agad sa tabi nito. Nanginginig ang buong katawan. May dugo sa noo ni Leia. Ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas, pero unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Leia! Leia, please! Tingnan mo ako! Nanginginig niyang sabi habang hawak ang mukha nito. Mahina ang paghinga ni Leia. Aljur! Bulong nito. Napalunok siya. Nandito ako. Nandito ako. Bakit? Mahinang tanong nito bago tuluyang pumikit. Leia! Hindi! Tulong! May tumawag ng ambulansya! Sigaw niya sa gitna ng ulan. Dumating ang driver ng SUV. Nanginginig at takot. Pero wala nang narinig si Aljur kundi ang mabalis na tibok ng kanyang puso at ang tunog ng sirena na palapit. Sa ospital, halos mabaliw siya sa kakahintay. Basang-basa pa rin ang damit niya, nanginginig at duguan ang kamay sa kakahawak kay Leia. Lumabas ang doktor makalipas ng ilang oras. Kamusta po siya, Dok? Agad na tanong ni Aljur. Mabigat ang mukha ng doktor. Na-stabilize namin siya, pero malakas ang tama sa ulo. Parang piniga ang dibdib niya. Ano pong ibig sabihin nun? May brain injury siya. Diretsong sagot ng doktor. Sa ngayon, hindi pa namin masasabi ang buong epekto. Kailangan nating hintayin kung paano siya gigising. Parang naubusan siya ng hangin. Brain injury. Dahil sa kanya. Dahil hinabol niya ito. Dahil hindi niya naprotektahan ng babaeng dapat sana'y pinakamahalaga sa kanya. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nasa tabi ng kama ni Leia. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng monitor ang marihinig. Mahigpit ang hawak niya sa kamay nito habang paulit-ulit na bumubulong. Sorry Leia. Patawarin mo ako. At saka, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Leia. Napabangon niya agad. Leia! Unti-unting dumilat si Leia. Malabo ang tingin. Litong-lito. Mahina. Nasaan ako? Bulong nito. Napaiyak sa ginahawa si Aljur. Sa ospital, okay ka na, safe ka na. Napatingin si Leia sa kanya. Matagal, walang emosyon, walang pagkilala. At saka nito itinanong ang pinakakinatatakutan niya. Pasensya na po. Huminto ang mundo ni Aljur. Sino ka? Dalamig siya. Parang muling bumagsak ang lahat. Dumating ang doktor at mabilis na sinuri si Leia. Ilang minuto pa, kinumpirma nito ang kanyang pinakamasamang bangungod.
possible post-traumatic amnesia, sabi ng doktor. Mukhang nawalan siya ng mahahalagang alaala. Napatitig si Aljur kay Leia, sa babaeng dating nangangakong pakakasalan siya, na ngayon ay tinitignan siya na parang estranghero. Sa labas ng pintuan ng hospital room, isang pares ng matalim na mata ang tahimik na nakamasid. Si Veronica, at sa kanyang mapulang labi, dahan-dahang sumilay ang isang malamig na ngiti. Perfect. Bulong niya. May mga taong handang ibenta ang lahat para iligtas ang mahal nila. Pangarap, dangal, prinsipyo. At kung minsan, pati ang sarili nilang kaluluwa. Hindi makagalaw si Aljur habang nakatitig sa papel na hawak ng kahera ng ospital. Sunod-sunod ang charges, CT scan, gamot, ICU, operasyon, therapy. Bawat numero ay parang suntok sa kanyang dibdib. Sir, kailangan pong masettle agad ang initial payment para maituloy ang susunod na treatment. Mahinahong sabi ng billing officer. Tumangog lang siya kahit halos wala na siyang marinig. Sa likod ng salamin ng ICU room, nakahiga si Leia. Maputla, walang malay at walang kaalam-alam na ang buong buhay nila ay nasa bingit na ng pagkawasak. Sa bench malapit sa pinto, umiiyak ang ina ni Leia habang yakap ang isang lumang bag. Anak, pasensya na, sabi nito kay Aljur. Basag ang boses. Wala kaming maibenta agad. Ang tatay ni Leia may sakit din. Ang kinikita namin, pangkain lang. Napayuko si Aljur. Mas lalong mabigat sa kanya ang bawat salitang iyon. Si Leia na nga ang nasaktan dahil sa kanya. Ngayon, pati pamilya nito ay dinadala ang sakit na siya ang may gawa. Ako po ang bahala. Pilit niyang sabi kahit hindi niya alam kung paano. Pero sa totoo lang, wala na siyang ibang matatakbuhan. Gabi nang muling tumigil ang kotse niya sa harap ng mansyon ni Veronica Del Fiero. Ang mansyon na akala niya ay tuluyan na niyang tinalikuran, ang lugar na naging kulungan niya. Pinatay niya ang makina pero hindi agad bumaba. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, parang umaasang kapag mas hihigpitan pa niya iyon, mawawala ang bigat sa dibdib niya. Pero hindi, dahil alam niya ang totoo. Hindi libre ang tulong ni Veronica. At anumang kapalit ang hingin nito, alam niyang masakit. Pagpasok niya sa loob, tila ba nakahanda na ang lahat. Tahimik ang sala, malamlam ang ilaw, at sa gitna ng silid, nakaupo si Veronica. Elegante at kalmado, hawak ang isang baso ng red wine. Hindi ito mukhang nagulat nang makita siya. Sa halip, dahan-dahan itong ngumiti. I knew you'd come back. Diretso siyang dumayo sa harap nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Kailangan ko ng pera. Itinaas ni Veronica ang isang kilay. For Leia. Hindi iyon tanong, sigurado na ito. Tumanggo si Aljur. Malaki ang bill sa ospital. Kailangan niya ng treatment. Wala nang ibang malapitan ng pamilya niya. Tahimik na inilapag ni Veronica ang wine glass nito sa mesa at tumayo. Dahan-dahan itong lumapit, parang ninanamnam ang bawat segundo ng pagbagsak niya. Magkano? Sinabi niya ang halaga. Hindi man lang kumurap si Veronica. Kayang-kaya ko yan. Actually, triple pa niyan. Napaangat ang ulo ni Aljur. Saglit na umasa ang puso niya, pero agad ding pinatay iyon ng sumunod na mga salita. Pero may kapalit. Napapikit siya. Alam ko na po. Numiti si Veronica, halos parang nanalo sa isang larong matagal ng pinlano. Babalik ka bilang bodyguard ko. Tanggulang ang naisagot niya. Hindi lang sa umaga, hindi lang sa trabaho. Mas bumibigat ang hangin sa pagitan nila. At tuwing gabi, bulong nito, malamig at kontrolado, mananatili kang akin. Nanginginig ang panga ni Aljur. Hindi niya gustong marinig yun. Hindi niya gustong balikan ang lahat ng pinilit na niyang iwan. Pero sa isip niya, isang mukha lang ang paulit-ulit na lumilitaw. Si Leia, nakahiga sa ospital,
walang maalala, kailangang mailigtas. Kapag tumanggi ka, dagdag ni Veronica, pwede kong hayaan na ikaw na lang ang humanap ng pambayad. Parang gumuho ang huling pader sa loob niya. Hindi na ito usapan ng pride, hindi na ito usapan ng dangal. Buhay na ni Lea ang nakasalalay. Payag ako, paos niyang sagot. Mabilis ang ngiti ni Veronica, tagumpay ang nakasulat sa mga mata nito. Good! Kinabukasan, agad na naayos ang bill sa ospital. Naipagpatuloy ang mga tests, nabigyan ng tamang gamot si Lea, naging panatag kahit papaano ang pamilya nito. Paulit-ulit ang pasasalamat ng ina ni Lea kay Aljur. Hindi namin alam kung paano ka babayaran, umiiyak nitong sabi. Napatingin siya sa pinto ng kwarto ni Lea. Hindi niyo ako kailangang bayaran, bulong niya sa isip, dahil ako na ang magbabayad at napakamahal ng halaga. Nang gabing iyon, bumalik siya sa mansion. Muli siyang nagsuot ng itim na suit bilang bodyguard. Muli siyang tumaing sa likod ni Veronica na parang walang nagbago. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang simula ng mas mabigat na pagkakagapos. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Veronica at tumingin sa kanya. Sa kwarto ko, mahinong nitong sabi. Walang lambing, walang pakiusap, utos iyon. At kahit gustong tumanggi ng buong pagkatao niya, hindi niya nagawa. Dahan-dahan siyang sumunod dahil sa bawat hakbang niya papunta roon, mas lumalalim ang utang niyang hindi pera ang kabayaran, kundi ang sarili niyang pagkatao. Sa ospital, mahimbing na natutulog si Lea, walang alam sa sakripisyong ginagawa ni Aljur para sa kanya. Walang alam sa kadilimang muling nilulubog ng lalaki. Pero sa ilalim ng una ni Lea, may isang bagay na nakuha ng nurse mula sa kanyang bag noong gabing na aksidente siya. Isang maliit na envelope. At sa loob nito, ang lumang litrato ni Aljur at Veronica magkasama sa isang pribadong resort. Isang litratong pwedeng sumira sa lahat kapag nakita ni Lea. May mga kulungang hindi bakalang rehas. Minsan, utang. Minsan, kasalanan. At minsan, sariling takot. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang naramdaman ni Aljur na wala na siyang malabasan. 3 linggo na ang nakalilipas mula nang maaksidente si Lea. 3 linggo na rin siyang pabalik-balik sa ospital at sa mansyon ni Veronica Del Fiero. 2 mundong magkaiba, pero pareho siyang unti-unting nilulunod. Sa umaga, si Aljur ay mahinahong lalaki sa tabi ng kama ni Lea. Tahimik, maalaga, matyaga. Siya ang bumibili ng lugaw nito. Siya ang sumasagot sa mga tanong ng doktor. Siya ang taga-abot ng tubig kapag nagigising ito sa kalagitnaan ng gabi. Pasensya ka na ha? Mahinang sabi ni Lea, minsang nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Pakilamdam ko, ang laki ng utang na loob ko sa iyo. Parang kinurot ng dibdib ni Aljur. Utang na loob. Kung alam lang nito kung gaano kalaking kasalanan ang tinatago niya sa bilik ng bawat ngiti. Wala yun, sagot niya. Pilit pinakapakalma ang sarili. Ang importante, gumagaling ka. Ngumiti si Lea, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Hindi ko pa rin talaga maalala kung sino ka sa buhay ko, amin nito. Pero bakit pakiramdam ko mahalaga ka sa akin? Napayuko si Aljur. Dahil gusto niyang sabihin ng totoo, na minsan pinangarap niyang pakasalan ito, na minsan hawak nila ang parehong kinabukasan, na minsan siya ang dahilan kung bakit napuno ng pag-asa ang mga mata ni Lea. Pero paano niya sasabihin ng totoo kung ang totoo rin ang sisira sa lahat? Sa gabi naman, ibang Aljur ang nabubuhay. Hindi siya ang mahinahong tagapag-alaga. Hindi siya ang lalaking gustong bumawi, kundi isang lalaking bumalik sa poder ng babaeng pilit niyang tinalikuran. Sa mansyon, muli niyang sinuot ang mukha ng isang tahimik na bodyguard. Ngunit sa likod ng bawat saradong pinto, alam niyang hindi lang seguridad ang hinihingi ni Veronica sa kanya. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Veronica isang gabi habang nakaupo sa dulo ng kama, hawak ang wine glass. Tahimik lang si Aljur. Parang araw-araw kang namamatay. Dahan-dahan siyang napatingin dito. Kasi parang ganun na nga.
Umiling si Veronica at ngumiti ng bahagya. Drama doesn't suit you, Aljur. Hindi na siya sumagot. Dahil sa totoo lang, wala na siyang lakas. Pagod na siyang mabuhay sa dalawang katauhan. Pagod na siyang magsinungaling kay Leia. Pagod na siyang lunukin gabi-gabi ang galit niya sa sarili. Pero hindi siya makaalis. May utang pa siyang kailangang bayaran. Hindi lang pera ang inilabas ni Veronica para sa ospital. Pati follow-up checkups, therapy, gamot, lahat ito unti-unting nadadagdag sa talaang parang tanikala sa leeg niya. At sa bawat perang inilalabas nito, mas lalo siyang nalulubog. Kapag umalis ka ng hindi pa bayad lahat, hindi lang ikaw mahihirapan, pati ang babaeng pilit mong inililigtas. Hindi man direktahang banta, sapat na iyon para manlamig ang buong katawan ni Aljur. Kilala niya si Veronica. Kapag gusto nito, ginagawa nito. At natatakot siyang baka isang iglap lang mawala ang treatment ni Leia o mas masahol pa, malaman ni Leia ang lahat sa pinakamasakit na paraan. Isang hapon, habang inaayos niya ang una ni Leia sa ospital, biglang hinawakan nito ang kanyang pulso. Napatingin siya agad. Aljur, bakit? Nagkibit balikat si Leia, tila litong-lito. Ewan ko, minsan may pakiramdam ako na tuwing nakikita kita, gusto kong umiyak. Nanikip ang lalamunan niya. Takot ka ba sa akin? Mahinang tanong niya. Agad umiling si Leia. Hindi, sandali itong tumigil. Mas natatakot ako sa pakiramdam na parang may mahalagang bagay akong nakalimutan at pakiramdam ko, ikaw yun. Halos mabasag ang puso ni Aljur sa narinig. Mahalagang bagay. Oo, pero kasabay noon ang katotohanang siya rin ang dahilan kung bakit nabura ang lahat. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ng kamay nito. Kapag dumating ang panahon na maalala mo ang lahat, paos niyang sabi, sana hindi mo ako kamuhian. Napakunot no si Leia. Bakit ko gagawin yun? Hindi siya nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon, natakot siya hindi sa galit ni Veronica, kundi sa araw na muling babalik ang alaala ni Leia. Araw na malalaman itong ang lalaking nasa tabi niya ngayon ay siya ring lalaking sumira sa tiwala niya. Kinagabihan, nakatayo si Aljur sa balkonahe ng mansyon, nakatingin sa madilim na kalangitan. Gusto niyang tumakas. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang putulin ang lahat at magsimula muli. Pero bawat daanan ay isip niya ay nauuwi sa parehong tanong. Paano? Paano siya lalayo kay Veronica kung baon siya sa utang? Paano niya haharapin si Leia kung malalaman ito ang totoo? Paano siya makakalaya kung ang bawat hakbang niya ay mas lalo lang siyang ikinukulong? Narinig niya ang tunog ng high heel sa likod niya. Si Veronica. Still thinking about escape? Malamig nitong tanong. Hindi na siya lumingon. Everyday. Napangiti ito. Then stop dreaming. You belong where you are useful. Napapikit si Aljur. At sa sandaling iyon, ramdam niyang unti-unti nang nauubos ang natitira niyang lakas. Pero hindi niya alam, habang naiipit siya sa pagitan ng utang, takot at kasalanan, may isang piraso ng nakaraan ang malapit ng gumising. At kapag nangyari iyon, baka wala nang matira sa lihim niyang mundo. May mga alaalang kahit pilit mong ibaon. Babalik at babalik kapag may isang bagay na muling hihira sa kanila palabas. At para kay Leia, isang litrato lang ang naging simula ng lahat. Tahimik ang umaga sa ospital. Mahina ang tunog ng aircon, ang amoy ng antiseptic, at ang banayad na liwanag na sumisilip mula sa bintana. Iyon na ang nakagawian ni Leia sa mga nakaraang linggo. Sanay na siyang magising na blanko ang isip. Sanay na siyang magtanong sa sarili kung bakit may bahagi ng dibdib niyang laging mabigat. At higit sa lahat, sanay na siyang makita si Aljur na naroon palagi, maalaga, tahimik, at parang handang gawin ang lahat para sa kanya. Pero sa araw na iyon, may kakaibang pakiramdam siyang bumungad sa kanya. Parang may nakatingin, parang may lihim na gustong magpakita. Dahan-dahan siyang umusod sa kama,
upang ayusin ang unan sa likod niya. Ngunit may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim nito. Napakunot ang noon niya. Maingat niya yung hinugot. Isang maliit na sobre. Walang pangalan, walang sulat sa labas, walang palatandaan kung sino ang naglagay. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan iyon, at nang mahulog sa kanyang palad ang laman, parang tumigil ang kanyang paghinga. Isang litrato. Nandoon si Alger, at katabi nito ang isang elegante at magandang babae, si Veronica Del Fiero. Hindi lang magkatabi, magkalapit. Masyadong komportable, masyadong pamilyar, parang hindi amo at bodyguard ang tingin sa isa't isa. Nanlamig ang buong katawan ni Lea. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa mismong pagtingin niya sa larawan, may kung anong matalim na kirot na dumaan sa ulo niya. Bigla siyang napapikit. At kasabay noon, isang putol-putol na eksena ang sumiklap sa isip niya. Madilim na parking lot, ulan, ilaw ng kotse, at si Alger kasama ang babaeng nasa larawan. Magkahalikan. Hindi. Bulong ni Lea habang napahawak sa sentido. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga alaala, ang panginginig ng mga kamay niya noong gabing iyon, ang sakit sa dibdib, ang sigaw niya, ang malamig na tingin ni Veronica, at ang pakiramdam na parang gumuho ang buong mundo niya habang nakatayo siya sa labas ng kotse. Engage tayo, Alger. Mahinan bulong niya habang inuulit ang mismong mga salitang binitawan niya noong gabing iyon. Napadilat siya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nanginginig ang mga kamay at sa unang pagkakataon mula nang nagising siya sa ospital, malinaw ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Naalala niya. Hindi lahat, pero sapat para masaktan siyang muli. Agad niyang itinago ang litrato sa ilalim ng kumot nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Aljur, may dalang lugaw at bote ng tubig. Ngumiti ito sa kanya gaya ng dati. "Good morning," malumanay nitong sabi. At doon lalo siyang nasaktan. Dahil sa kabila ng alaala ng panloloko, ganun pa rin ito kung ngumiti. Ganoon pa rin ang boses. Ganoon pa rin ang lalaking minahal niya. "O, okay ka lang?" Tanong ni Aljur nang mapansin niyang pananatili ng tingin niya rito. Saglit siyang natigilan. Ito na sana ang sandali para sabihin ang lahat. Naalala na niya. Alam na niya. Nakikita na niya ang totoo. Pero hindi. May pumigil sa kanya. Hindi niya alam kung takot ba iyon o instinct. Kaya pinili niyang ngumiti ng bahagya at umiwas ng tingin. "Okay lang ako. Medyo masakit lang ang ulo ko." Agad lumapit si Aljur. "Tatawag ako ng nurse." "Huwag!" Mabilis niyang sabi, mas mabilis kaysa sa dapat. Napahinto ito. "Sure ka?" Tumanggo siya. At sa mga sandaling iyon, may isang tahimik na desisyon na nabuo sa isip ni Lea. Hindi muna niya sasabihin. Hindi kay Aljur. Hindi sa pamilya niya. Hindi kahit kanino. Gusto niyang malaman muna ang buong totoo. Gusto niyang makita hanggang saan ang kayang itago ni Aljur. At higit sa lahat, gusto niyang malaman kung sino ang naglagay ng litrato sa ilalim ng kanyang unan. Dahil malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi iyon aksidente. May gustong magpaalala sa kanya. May gustong gumising sa nakaraan niya. At may gustong masira ang anumang natitirang tiwala niya kay Aljur. Mula noon, mas naging maingat si Lea. Sa bawat pagbisita ni Aljur, nagpapanggap siyang litong-lito pa rin. Nagpapanggap na walang naaalala. Nagpapanggap na inosente pa rin ang tingin niya rito. Pero sa likod ng bawat tanong niya, may pagbabantay. Sa likod ng bawat ngiti niya, may duda. At sa likod ng bawat tingin niya kay Aljur, naroon pa rin ang alaala ng gabing nahuli niyang itong kahilikan si Veronica sa loob ng kotse. Isang alaala na parang opoy, mahina sa umpisa,
pero handang lamunin ng lahat kapag tuluyang sumiklab. Nang hapong iyon, habang inayos ni Aljur ang kumot niya, maarahan siyang tumingin dito. "Aljur?" Tawag niya. Napatingin ito agad. "Bakit?" Ngumiti siya ng banayad, isang niting walang bahid ng ipinagkubling sakit. "Salamat sa pag-alaga mo sa akin." Saglit na natigilan si Aljur, saka yumuko. Bulong nito, "Palagi." At sa simpleng salitang iyon, lalong tumindi ang gulo sa dibdib ni Leia. Dahil kung nagsisinungaling si Aljur, bakit parang totoo pa rin ang pag-aalaga nito? At kung totoo ang pag-aalaga nito, bakit niya nagawa ang pagtataksil? Kinagabihan, mag-isa si Leia sa loob ng kwarto. Muli niyang inilabas ang litrato at pinagmasdan ng mabuti. Sa likod nito may nakasulat na isang maikling linya gamit ang pulang tinta. Hindi ito ang buong katotohanan. Abangan mo ang susunod. Nanlaki ang mga mata ni Leia. May naglalaro sa kanya. May taong hindi lang gustong maalala niya ang nakaraan, kundi gustong dahan-dahan siyang sirahin. At sa unang pagkakataon, naisip niyang baka ang pagkawala niya ng alaala ay hindi simpleng trahedya lang. Baka may taong naghihintay sa tamang oras para gamitin iyon laban sa kanya. Minsan, ang pinakadelikadong tao sa isang silid ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang taong tahimik lang na nakamasid. At sa pagkakataong iyon, si Leia na ang mahilihim. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nagbago ang kilos ni Leia sa harap ng lahat. Sa paningin ng kanyang ina, isa pa rin siyang kawawang babaeng nawala ng alaala. Sa paningin ng mga nurse, isa siyang pasyenteng kailangang bantayan. At sa paningin ni Aljur, isa siyang babaeng hindi pa rin nito alam kung naaalala na ba siya o hindi. Pero sa likod ng bawat inosenteng tanong at bawat mahinang ngiti, unti-unti nang binubuo ni Leia ang mga piraso ng nakaraan. Hindi pa buo ang lahat. May mga esenang putol-putol. May mga mukha, tunog at salitang saglit lang sumusulpot sa isip niya bago muling naglalaho. Pero isang alaala ang hindi na nawawala. Ang gabing nakita niya si Aljur at si Veronica sa loob ng kotse. Ang halik, ang pagtataksil, ang tingin ni Veronica na parang siya ang walang karapatang magalit, at ang mukha ni Aljur na punong-puno ng gulat at kasalanan. Tuwing naaalala niya iyon, para siyang muling nasasaktan. Pero hindi niya ipinapakita. Hindi pa. Dahil mas gusto niyang manood muna, maghintay, at alamin kung gaano kalaki ang kasinungalingan kayang panindigan ni Aljur. Nung umagang iyon, dumating si Aljur na may dalang almusal at ilang prutas. "Good morning," malumanay nitong bati habang inilalapag ang tray sa mesa. "Good morning," sagot ni Leia, mahinahon lang. Pinagmasdan niya ito habang tahimik nga inaayos ang unan niya, chinecheck ang gamot at kinakausap ang doktor na para bang wala itong itinatago. Napakagaling magsinumaling ni Aljur. O baka mas masakit lang talagang tanggapin na ang taong niloko ka, kaya pa ring maging mabuti sa ibang paraan. "Mas okay ka na ba?" tanong nito. Tumanggo siya. "Medyo. Minsan sumasakit pa rin ulo ko." Agad itong nag-alala. "May naalala ka ba?" Muntik nang mapangiti si Leia. Ayan na. Iyon ang tanong na gustong-gusto nitong marinig ang sagot. Pero pinili niyang umiwas ng tingin. "Wala pa rin," sagot niya, saka dahan-dahang tumingin dito. "Dapat ba may maalala ko?" Saglit na natigilan si Aljur. Isang saglit lang, pero sapat iyon para makita ni Leia ang bahagyang pagkipot ng mga mata nito at ang mabilis nitong paghinga. "Wala," sagot ni Aljur. "Gusto ko lang malaman kung may bumabalik na." Tumanggo si Leia, kunwari inosente. Pero sa loob-loob niya, lalo lang niyang nakumpirma na may itinatago nga ito. Nang tanghali, umalis sandali si Aljur para bumili ng gamot. Pagkalabas nito, mabilis na kinuha ni Leia ang envelope at litrato na itinago niya sa drawer ng bedside table.
Muli niyang tinignan ang likod ng litrato. Hindi ito ang buong katotohanan. Abangan mo ang susunod. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat kamay. Manipis, matulis, halatang sinadyang baguhin ang sulat para hindi makilala. "Sino ka?" bulong niya. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto. Mabilis niyang naitago ang envelope sa ilalim ng kumot. Pumasok ang isang nurse na hindi niya masyadong kilala. May dalang bagong flowers at maliit na paper bag. "Miss Leia, may pinadala po sa inyo." Napakunot noon siya. "Kanino galing?" "Hindi ko po alam, iniwan lang sa station." Pag-alis ng nurse, dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag. Nandoon ang isang maliit na voice recorder. Nanlamig ang kamay niya. Wala siyang idea kung sino ang nagpadala noon, pero malinaw na iisa lang ang pakay nito. Gisingin ang mga natitirang alaala niya. Mabagal niyang pinindot ang play. Sa una, puro kaluskos lang ang narinig niya. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Boses ni Veronica. "Last na lang, Aljor. After this, malaya ka na." Nanlaki ang mga mata ni Leia. Sumunod ang isa pang boses. Boses ni Aljor. Mahina, mabigat. "Ma'am, engaged na ako." Parang hinila pababa ang sikmura ni Leia. At kasunod nun, ang bahagyang paghinga, ang tunog ng paggalaw, at ang katahimikang mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Agad niyang pinatigil ang recorder. Hindi niya kinayang pakinggan hanggang dulo. Nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi na ito basta hinala. Hindi na ito basta putol-putol na alaala. May ebidensya na. At sa bawat bagong patunay, mas lalo niyang nararamdaman na hindi basta simpleng pagtataksi lang nangyari. May laro. May nagmamanipula. At tila may gustong siguruhing siya mismo ang makadiskubre ng lahat. Nang paghalis ni Aljor, nadatan niya si Leia na tahimik lang at nakatanaw sa bintana. "May nangyari ba?" tanong nito. Marahan siyang lumingon at ngumiti. "Wala naman." Muli, nagsisinungaling si Leia. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi para manloko, kundi para protektahan ang sarili. Ayaw muna niyang ipahalata na unti-unti na niyang nakikita ang buong larawan. Ayaw niyang mag-ingat si Aljor. Ayaw niyang magbago ang kilos nito. Dahil habang kampante ito, mas madali niyang makikita ang totoo. "Leia," tawag ni Aljor nang napansing matagal siyang nakatitig. Parang may gusto kang sabihin." Halos mapatawa siya sa loob-loob niya. "Marami, Aljor. Sobra." Pero ang lumabas lang sa bibig niya ay, "Wala. Naiisip ko lang, pakiramdam ko may isang tao na ayaw akong makaalala. Pero meron ding gustong-gusto na maalala ko ang lahat." Napakunot noo si Aljor. "Anong ibig mong sabihin?" Nagkibit balikat siya at hamahang ngumiti. "Hindi ko rin alam. Pero sa totoo lang, nagsisimula na niyang nararamdaman ang mas malalim na panganib. At mas nakakatakot iyon kaysa sa pagkawala ng alaala niya." Nang gabing iyon sa mansion ni Veronica, tahimik na nakatayo si Aljor sa tabi ng hagdan habang pinagmamasdan ng kanyang amo. Hindi niya alam na mismong oras na iyon, hawak-hawak ni Leia ang voice recorder. At habang paulit-ulit niyang pinakikinggan ang boses nilang dalawa, isang desisyon ang unti-unting tumitibay sa puso niya. Hindi siya magpapahalata. Hindi muna. Pero darating ang oras na siya mismo ang hihingi ng buong katotohanan. At kapag dumating ang araw na iyon, walang sino mang makakapigil sa pagbagsak ng mga lihim na matagal nang nakatago. May mga lihim na kayang itago ng bibig. Pero ang mas mapanganib ay ang lihim na itinago ng mga mata. Dahil sa araw na iyon, si Leia ay hindi na lamang pasyenteng gumagaling. Isa na siyang babaeng may alam, pero pinipiling manahimik. Maagang dumating si Aljor sa ospital. May dala siyang mga gamit ni Leia, malinis na damit, tsinelas at isang maliit na bag na puno ng mga prutas at bitamina. Halatang pinaghandaan niya ang araw na iyon. Araw ng discharge. Sa wakas, makakalabas na rin si Leia sa malamig at puting kwartong ilang linggo rin niyang tinuluyan. Sa paningin ng lahat,
Ito dapat ang simula ng panibagong yugto ng paggaling niya. Pero para kay Leia, simula pa lang ito ng mas tahimik at mas delikadong laban. Ready ka na ba? Tanong ni Aljor habang inaayos ang mga papel sa mesa. Ngumiki si Leia ng marahan. Mukha naman. Pinagmasdan niya ang lalaki. Pareho pa rin ang kilos nito. Maalaga, mahinahon, laging nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamahalagang taong dapat nitong bantayan. At iyon ang pinakamasakit. Dahil sa tuwing naaalala niya ang gabing nahuli niya itong kahalikan si Veronica, hindi niya maiwasang tanungin ng sarili. Alin ba talaga ang totoo? Ang lalaking nasa harap niya ngayon o ang lalaking nagtaksil sa kanya noon? Makalipas ng ilang minuto, pumasok ang doktor kasama ng isang nurse at muling tinignan ang latest results ni Leia. "We've reviewed everything," sabi ng doktor habang hawak ang clipboard. "Physically, maganda ang recovery mo. Normal ang vital signs, okay ang follow-up scans, at maayos din ang response mo sa therapy." Napangiti ang ina ni Leia na nakaupo sa gilid. "Salamat naman po, Doc." Tumanggo ang doktor, pero may guhit pa rin ng pag-aalala sa mukha nito. "Ang isang bagay lang na hindi pa rin namin maipaliwanag ng buo," dagdag nito, "ay kung bakit hanggang ngayon ay wala ka pa ring malinaw na memory recall." Napatingin si Aljor kay Leia. Tahimik lang si Leia. Sanay na siyang marinig ang tanong na iyon. Minsan kasi po sa ganitong klaseng injury, bumabalik ang alaala sa unti-unting paraan. Pero sa case mo parang may harang pa rin. Pwedeng psychological, pwedeng trauma response. Trauma response. Muntik nang mapangiwi si Leia ng loob-loob niya. Kung alam lang ng doktor na hindi harang ng utak ang dahilan, kaya wala siyang maaalala, kundi sarili niyang pagpapasya. Muling nagsalita ang doktor. "May mga pagkakataon bang may naaalala kang flashes? Mukha, boses, lugar? Kahit putol-putol lang?" Saglit na tumigil ang mundo para kay Leia. Ito na sana ang kapagkakataon para sabihin ng totoo. Na may mga alaala ng bumabalik. Na may litrato siyang kakita. Na may voice recorder na nagbukas na mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Pero pinili niyang tumingin sa doktor na parang litong-lito pa rin. "Parang meron po minsan, pero mabilis din pong nawawala. Hindi ko masigurado kung totoo ba o panaginip lang." Tumanggo ang doktor. "That's possible. Huwag mong pilitin. Kusang babalik yan kapag handa na ang isip mo." Handa na ang isip mo. Kung alam lang nila, handa na ang isip niya. Ang hindi pa handa, ang puso niya. Matapos pirmahan ang discharge papers, inalalayan siya ni Aljor palabas ng kwarto. Ang ina ni Leia ay abala sa pakikipag-usap sa nurse tungkol sa schedule ng check-up at mga gamot, kaya sandaling silang dalawa lang ang magkatabi sa hallway. "Masaya ako na makakalabas ka na," mahinang sabi ni Aljor. Napatingin si Leia rito. Malambot ang boses nito. Totoo ang pag-aalala sa mga mata. "Bakit?" tanong niya, tila inosente. Natigilan si Aljor. "Ayokong nakakakulong ka rito." "At ikaw?" gusto niyang itanong. "Ayaw mo rin bang makulong sa kasinungalingan mo?" Pero ngumiti lang siya. "Salamat sa pag-aalaga mo sa akin." Sandaling bumaba ang tingin ni Aljor, para bang may bigat na hindi nito kayang sabihin. "At lagi kitang aalagaan," bulong nito. Muntik nang manginig ang kamay ni Leia. Dati, baka kinilig siya sa mga salitang iyon. Ngayon, parang patalim na pinahiran ng pulot. Matamis pakinggan, masakit namnamin. Paglabas nila ng ospital, mainit ang sikat ng araw. Matagal ding napatitig si Leia sa labas, para bang unang beses niyang nakita ang mundo matapos ang napakahabang pananatili sa loob ng isang puting kahon. Pero sa halip na ginhawa, may ibang pakiramdamang bumalot sa kanya. Takot. Dahil sa ospital, madali siyang magpanggap, madali siyang bantayan, madali niyang bantayan ang iba. Pero ngayong lalabas na siya, mas magiging malapit siya sa katotohanan. At mas mahirap itago na naaalala na niya ang lahat.
Sa biyahe pa uwi, tahimik lang si Leia sa backseat habang si Aljur ang nagmamaneho. Paminsan-minsan, tumitingin ito sa rearview mirror para silipin siya. At bawat sulyap na yun, parang inuusisa siya. May alam ka na ba? May naaalala ka na ba? Hanggang kailan ka magpapanggap? Huminga ng malalim si Leia at sumandal sa upuan. Hanggang saan nga ba niya kayang itago? Hanggang kailan niya kayang pigilan ng sarili na hindi magtanong, hindi magalit, hindi umiyak sa harap ng lalaking dahilan ng lahat? Sa isip niya, iisa lamang sagot, hanggat hindi pa buo ang katotohanan. Dahil ramdam niyang hindi pa iyon ang dulo. Hindi pa sapat ang litrato. Hindi pa sapat ang voice recorder. Hindi pa sapat ang isang alaala ng halik sa loob ng kotse. May mas malalim pa. At bago siya sumabog, gusto muna niyang malaman ng lahat. Nang makarating sila sa bahay ng pamilya niya, agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang ina. Masaya ang lahat. May kunting pag-asa. May bagong simula. Pero si Leia, sa likod ng kanyang mahinang ngiti, ay mas lalong naging mapagmatsyag. Habang inaayos ni Aljur ang mga namit niya sa loob ng kwarto, pasimpleng napatingin siya rito. At sa sandaling hindi ito nakatingin, may napansin siya. Sa bulsa ng coat ni Aljur, bahagyang nakausli ang isang piraso ng papel. Maliit, puti, at may pamilyar na pulang tinta sa gilid. Nanlamig si Leia. Parehong tinta, parehong sulat na nasa likod ng litrato. Ibig sabihin, si Aljur ba ang nagdadala ng mga mensaheng iyon? O may ibang taong sadyang gustong makita niya iyon? Tahimik lang siyang tumingin. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpahalata. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya pwedeng magkamali. Dahil habang iniisip ng lahat na wala siyang naaalala, siya na pala ang pinakamalapit sa isang katotohanang kayang sumira ng lahat. May mga sikreto na akala mo ikaw lang ang may hawak. Hanggang sa isang araw, bigla na lang kayong magkaharap ng taong pareho ring nagtatago. At kapag nangyari iyon, wala nang atrasan. Gabi na nang makauwi si Aljur mula sa mansion ni Veronica. Pagod ang kanyang katawan, pero mas pagod ang isip niya. Simula nang makalabas si Leia sa ospital, mas naging mahirap ang lahat. Hindi na niya ito madaling mabantayan. Hindi na niya rin mapigilan ng sarili na laging mag-alala. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng bahay ng pamilya ni Leia. Pinatulo na siya ng ina nito dahil siya ang tumutulong sa gamot, check-up at lahat ng kailangan ni Leia sa araw-araw. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Leia na nakatulog na, nakatagilid sa kama. Mahina ang ilaw ng lampshade. Tahimik ang paligid, parang payapa. Pero sa dibdib ni Aljur, walang katahimikan. Lumapit siya para ayusin sana ang kumot ni Leia. Ngunit napansin niyang may nakausling maliit na papel sa bulsa ng cardigan nito na nakasampay sa gilid ng silya. Hindi niya sana papakialaman, pero nang makita niya ang pulang tinta sa dulo ng papel, nanlamig siya. Parehong pulang tinta, katulad ng sulat sa likod ng litrato. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at binuklat. At sa unang linya pa lang, bumagsak na ang sikmura niya. Nagpanggap ka ng maayos, Leia. Pero hanggang kailan mo maitatago na bumalik na ang alaala mo? Nanlaki ang mga mata ni Aljur. Parang may sumabog sa tenga niya. Mabilis siyang napalingon kay Leia. Gising na ito at nakatingin na sa kanya. Tahimik, diretso. Wala nang bakas ng pagkalito sa mga mata nito. Matagal mo lang alam. Paos niyang tanong. Dahan-dahang bumangon si Leia. At ikaw? Malamig nitong sagot. Matagal mo ring alam na hindi ako tanga. Parang napako si Aljur sa kinatatayuan niya. Ibinagsak niya ang sulat sa mesa. Naaalala mo na? Hindi lahat noong una, sagot ni Leia, nanginginig pero matigas ang boses. Pero sapat para maalala ko kung paano mo ko niloko. Tumama sa kanya ang bawat salita. Leia, pakinggan mo muna ako. Pakinggan? Napatawa ito pero basag ang tinig. Ilang linggo akong nakahiga sa ospital, Aljur. Araw-araw kang nasa tabi ko. Araw-araw mo akong tinitignan sa mata habang nagsisinungaling ka. Hindi ko kayang sabihin agad dahil takot ka o dahil gusto mong kontrolin kung kailan ko malalaman ang lahat.
Tahimik si Aljur. Wala siyang mahanap na depensa dahil sa unang pagkakataon, si Leia na may hawak ng katotohanan. Naaalala kong gabing nahuli ko kayo sa kotse. Nanginginig na sabi ni Leia. Naaalala ko kung paano ako umiyak. Naaalala ko kung paano mo ako hinabol. At naaalala ko ring ikaw ang huling mukha na nakita ko bago ako nabangga. Napapikit si Aljur. Parang isa-isang binubuksan ng sugat na pilit niyang tinatakpan. I'm sorry. Bulong niya. Agad na pataas ang boses ni Leia. Tama na ang sorry. Napaawang ang labi ni Aljur, pero wala nang lumabas na salita. May litrato, may recorder, may mga sulat. At kahit wala lahat ng iyon, sapat na ang mukha mo para malaman kung may tinatago ka. Sigaw ni Leia habang bumabagsak ang luha. Sino ba talaga ang mahal mo, Aljur? Ako? O ang babaeng iyon? Ikaw? Mabilis niyang sagot. At bumalik ka pa rin sa kanya. Tumigil ang mundo. Doon lang tuluyang nanginig ang panga ni Aljur. Hindi sinasadya, pero tumama si Leia sa pinakamadilim niyang sikreto. Bumalik ka kay Veronica? Mahinang ngunit mabigat nitong ulit. Napayuko si Aljur. At ang simpleng kilos na yun, sapat na. Parang nawala ng halin si Leia. Diyos ko! Bulong nito, napaatras. Totoo nga! Hindi dahil gusto ko, pero kinuba mo! Sigaw nito. Lumapit siya, desperado. Dahil sa'yo! Natigilan si Leia. Pati siya ay natigilan sa sariling nasabi. Tahimik, mabigat, at saka dahan-dahang nagsalita si Leia. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aljur, pero parang pandurog ang bawat salitang lalabas. Wala nang pambayad sa ospital. Kulang ang pera ng pamilya mo. Lalaki pa ang gasto sa treatment mo. Wala na akong malapitan. Nanginginig ang mga mata ni Leia. At kay Veronica ka humingi? Tumanggo si Aljur, mabagal, mabigat. Si Veronica ang gumastos sa ospital mo, sa tests, sa gamot, sa follow-up check-ups, lahat. Parang nabingi si Leia. Hindi agad pumasok sa isip niyang narinig. Hindi! Hindi maaari. Wala akong choice. Meron, sigaw ni Leia. Meron kang choice na sabihin sa akin ang totoo. Napaatras si Aljur sa galit at sakit na boses nito. Paano ko sasabihin? Sigaw niya pabalik, ngayon lang tuluyang nawala ng kontrol. Na habang nakahiga ka sa ospital, bumabalik ako gabi-gabi sa babaeng sumira sa atin para lang mabayaran ang buhay mo. Natigilan si Leia. Pareho silang hingal. Parehong wasak. At sa gitna ng katahimikan, unti-unting lumubog ang katotohanan sa puso ni Leia. Si Veronica ang gumastos sa ospital niya. At si Aljur, ibinenta muli ang sarili niya para sa kanya. Hindi iyon nagpapawalang sala sa pagtataksil, pero hindi rin niyang maitanggi ang bigat ng sakripisyo. Mas masakit tuloy, mas magulo, mas hindi niya alam kung sino ang dapat kamuhian. Si Aljur? Si Veronica? O ang sarili niyang pusong ayaw pa ring tuluyang bumitaw? May mga sandaling hindi sapat ang pagmamahal. Dahil kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung ang buhay mo ay gapos ng utang, kasalanan at kahihiyan, darating ang araw na mapipilitan kang pumili. At minsan, parehong talo ang dulo ng bawat pagpili. Magdamag halos hindi nakatulog si Aljur. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Leia, ang galit, ang sakit at ang paraan ng pagkakasabi nito ng mga salitang matagal na niyang kinatatakutan. Luwabas ka. Simple lang iyon. Pero para kay Aljur, parang iyon na rin ang ibig sabihin ng unti-unti nitong paglayo. Mag-uumaga na nang marinig niyang bumukas ang pinto ng maliit na sala sa bahay ng pamilya ni Leia. Nakaupo siya roon, nakayuko, habang hawak ang isang basong malamig na tubig na hindi naman niya iniinom. Pagangat niya ng tingin, nakita niya si Leia. Namumugtong ang mga mata nito, halatang umiiyak ng matagal. Ngunit, mas masakit tingnan ng katahimikan sa mukha nito. Ang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinang tanong ni Leia. Tumanggo si Aljur agad. Oo, kahit ano. Umupo si Leia sa tapat niya.
May pagitan ang dalawang silya, ngunit para sa kanilang dalawa, parang bangin na ang layo. Ilang segundo munang walang nagsalita, hanggang sa huminga ng malalim si Leia. "Pagod na ako, Aljur." Parang sinakalang dibdib niya sa narinig. "Leia, huwag ka munang magsalita. Ako muna." Naninginig ang boses nito pero pinipilit maging matatag. Simula nang maalala ko ang lahat, pakiramdam ko araw-araw may humihila sa akin sa dalawang direksyon. Napayuko si Aljur. "Galit ako sa iyo, patuloy. Sobrang galit. Dahil niloko mo ako, dahil hindi mo sinabi ang totoo. At dahil hinayaan mong magmukhang akong tanga habang ako mismo ang binabantayan mo." Bawat salita ay tinanggap ni Aljur ng walang laban. Dahil alam niyang totoo lahat iyon. Pero saglit na napapakit si Leia. "Hindi ko sinasabing tama ka. Huwag mong isipin na napapatawad na kita dahil hindi pa." Tumanggo siya. "Alam ko, pero gusto kong tapusin na itong gulo." Sabi ni Leia, mas mariin na ngayon. "Ayoko nang mabuhay sa anino ng babaeng iyon." Naramdaman agad ni Aljur ang bigat ng susunod na sasabihin nito. At kaya, pipili ka na ngayon. Nanlamig ang buo niyang katawan. "Leia!" "Hindi," putol nito. "Makinig ka. Kung gusto mo pa ng kahit anong pag-asa sa pagitan nating dalawa, titigil ka na sa pakikipagkita kay Veronica." Tahimik. Mabigat. Walang ingay sa paligid maliban sa mahinang ugong ng ventilado at sa magulong tibok ng puso ni Aljur. At kapag hindi mo nagawa, dagdag ni Leia, dahan-dahan pero malinaw ang bawat salita. "Dito na tayo magtatakos. Tuluyan." Parang nawalan siya ng hangin. Ito na yon. Ito ang sandaling matagal na niyang tinatatakutan. Ang pagharap sa isang desisyong wala namang totoong panalo. "Hindi ganun kadali," paos ng sabi. Kitang-kita ni Leia ang pagkipot ng panga niya. "Bakit? Dahil gusto mo pa rin siya?" Agad umiling si Aljur. "Hindi, ikaw lang ang mahal ko." "Then, prove it." Napatayo siya at napahawak sa buhok niya, parang mababaliw na sa bigat ng lahat. "Paano ko ipapaliwanag sa'yo na gusto ko nang kumawala pero hindi ko pa kaya? Paano ko sasabihin sa'yo na bawat araw na lumalayo ako sa kanya sa isipan ko, mas lalo niya namang akong hinihigpitan sa realidad?" Tumayo rin si Leia. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Aljur, sa kamarahang tumingin sa kanya. "May utang pa ako." Natigilan si Leia. Hindi pa tapos ang mga binayaran niya. Tulay-tulay na sabi ni Aljur. "Hindi lang ospital, pati gamot mo, therapy mo, follow-up check-ups, lahat ng inilabas niya, itinatala niya. At sa bawat araw na tumatagal, mas lalo akong nalulubog." Nanlamig ang mukha ni Leia. "At hindi ka niya hayaang umalis hanggat hindi ka bayad?" Mahinang tanong nito. Mapait siyang napangiti. "Hindi ako makakaalis ng ganun lang. Kilala mo si Veronica. Hindi siya nagpapatalo. Hindi siya nagpapakawala." Napaatras si Leia, parang muling binigsakan ng isa na namang katotohanan. Kaninang akala niya simple lang ang gusto niya, putulin ni Aljur ang ugnayan nito kay Veronica. Pero ngayon, malinaw nang hindi iyon basta usapin ng damdamin. Isa iyong tanikala. At si Aljur, nakatali pa rin. "Ganun ba kalala?" Mahina nitong tanong. Tumanggo si Aljur. "Kung lalayas ako, baka hindi lang ako ang balikan niya. Baka pati ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Leia. "Binabantaan ka ba niya?" Hindi agad sumagot si Aljur. At iyon mismo ang sagot. Napahawak si Leia sa bibig niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang sakit at pagtataksil ang naramdaman niya, kundi takot. Dahil kung totoo ang sinasabi ni Aljur, hindi lang pala relasyon nila ang nasisira, pati buhay nila pwedeng wasakin ni Veronica anumang oras. Pero hindi pwedeng ganito habang buhay. Sabi ni Leia makalipas ang ilang sandali, puno ng luha ang mga mata. "Hindi pwedeng araw-araw kitang nakikita, tapos alam kong gabi-gabi, bumabalik ka sa kanya." Napayuko si Aljur. Dahil iyon ang bahaging hindi niya kayang ipagtanggol at marahil iyon din ang pinakamaruming bahagi ng sakripisyong pilit niyang ipinangangatawanan. "Sabihin mo sa akin," nanginginig na tanong ni Leia,
May pag-asa pa ba talaga na makaalis ka? Tumingin si Aljur sa kanya. Punong-puno ng pagpapagod ang mga mata niya. Hindi ko alam. At sa unang pagkakataon, tuluyan nang nabasag ang natitirang tibay ni Leia. Dahil ang pinakamasakit na sagot ay hindi, kundi hindi ko alam. Umiiyak si Leia nang marahang umupo muli. Si Aljur naman ay nanatiling nakatayo. Walang lakas lumapit, walang karapatang humawak. Sa pagitan nila ay ang isang pagmamahalang hindi papatay, pero unti-unti nang sinasakal ng kasalanan at kapangyarihan. Bibigyan kita ng kaunting panahon. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Leia. Pero hindi habang buhay, Aljur, dahil kung wala kang gagawin, ako ang tuluyang lalayo. Napapikit si Aljur. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat sa ibinigay nitong palugit o mas lalo lang matakot. Dahil alam niyang tama si Leia, may oras ang lahat. At kapag naubos iyon, baka wala nang matira. Nang gabing iyon, pabalik siya sa mansyon ni Veronica pero mas mabigat ang bawat hakbang niya kaysa dati. Hindi na lang ito usapin ng utang, hindi na lang ito usapin ng kaligtasan ni Leia, kundi usapin na rin ng oras na unti-unti nang nauubos. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya si Veronica na nakaupo sa sala. Tila ba alam na agad ang bigat ng mukha niya. Malamig nitong sabi. Mukhang nakausap mo na ang fiancé mo. Napahinto si Aljur at dahan-dahan tumingin siya rito. Ngumiti si Veronica saka inilapag sa mesa ang isang brown envelope. Then maybe, sabi nito, it's time you learned what really happens to men who try to leave me. Nanlamig ang buong katawan ni Aljur. Dahil sa unang tingin pa lang sa envelope, alam niyang hindi pera ang laman noon, kundi bagay na kayang patayin sa anumang natitira pa sa kanya. May mga laban na hindi mo inaasahang haharapin mo. At minsan, ikaw ang lalaban, kundi ang taong pinakamamamahal mo. Hindi alam ni Aljur na sa mismong gabing iyon, si Leia ay nasa harap na ng mansion ni Veronica del Fierro. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag habang nakatingin sa napakalaking gate. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi sa takot lamang, kundi sa galit at determinasyon ng matagal na niyang kinikimkim. Hindi na siya naghintay. Pinindot niya ang doorbell. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang maid na halatang nagulat. Yes, ma'am? Sabihin mo kay Veronica. Nandito si Leia. Ilang segundo lang ang lumipas. Pinapasok na siya. At sa gitna ng marangyang sala, nakaupo si Veronica. Elegante, kalmado, at tila ba inaabangan ang pagdating niya. So, malamig nitong sabi. The girl finally came. Hindi nagpakita ng takot si Leia. Lumapit siya, diretso ang tingin. Nandito ako para kay Aljur. Ngumiti si Veronica. Of course you are. Pakawalan mo siya. Tahimik. Mabigat. At pagkatapos, tumawa si Veronica. Hindi iyan tawa ng aliw, kundi tawang puno ng pangmamaliit. Pakawalan. Ulit nito. Do you even know what you're asking? Alam ko, sagot ni Leia. At alam ko rin na kaya mo siyang pakawalan kung gugustuhin mo. Tumayo si Veronica at dahan-dahang lumapit. Mas matangkad dito. Mas dominante ang aura. Ngunit hindi umurong si Leia. Hindi ganun kadali. Malamig nitong sabi. Mas nauna ko siyang makuha kaysa sa iyo. Nanikip ang dibdib ni Leia sa narinig. Hindi mo siya pag-aari. Talaga? Tingaasan siya ng kilay ni Veronica. Kung hindi ko siya pag-aari, bakit siya bumabalik sa akin gabi-gabi? Parang sinaksak ang puso ni Leia. Pero kinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng bumigay ngayon. Dahil ginamit mo ang kahinaan niya. Sagot niya, mas matigas na ngayon. Dahil tinakot mo siya. Dahil binili mo ang sitwasyon. Sandaling natahimik si Veronica. At saka ngumiti. Impressive, sabi nito. May lakas ka palang ng loob. Huminga ng malalim si Leia. Ano ang gusto mo? Diretsyong tanong niya. Sabihin mo, ano ang kapalit para pakawalan mo siya?
Saglit na nag-isip si Veronica. Sa kamarahang naglakad paikot kay Leia. Parang isang mandaragit na sinusuri ang biktima nito. Anything? Tanong nito. Anything, sagot ni Leia. Kahit nang hinginig ang loob niya. Huminto si Veronica sa harap niya. At ang sumunod nitong sinabi ay parang yelong ibinuhos sa buong katawan ni Leia. Fine. Taimik ang buong sala. At kung gusto mong makalaya si Alger, malamig nitong dagdag. May kondisyon ako. Tumingin si Leia diretso sa kanya. Sabihin mo. Ngumiti si Veronica. Isang ngiting hindi normal. Isang ngiting may halong laro, kapangyarihan at kalupitan. Isang gabi. Napakunot ang noo ni Leia. Isang gabi. Ulit ni Veronica. Dahan-dahan. Na kayong dalawa. Magsasalo tayo sa isang lalaki. Sa isang kama. Walang pagtatago. Isang gabi lang. Nanigas si Leia. Hindi kita pinipilit na gumawa ng kahihiyan. Dagdag ni Veronica ngulit may kakaibang diin. Pero gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa lalakiw yan. Tumibok ng mabilis ang puso ni Leia. Alam niyang hindi simpleng kondisyon yun. Isang pagsubok yun. Isang laro. At siguradong may kapalit na mas mabigat kaysa sa iniisip niya. Pagkatapos ng gabing yun, dagdag ni Veronica, kung mapapatunayan mong kaya mong gawin ang lahat, pakakawalan ko siya. Tahimik, walang gumagalaw. Tinitigan ni Leia si Veronica at sa likod ng malamig na mukhang ito, malinaw ang isang bagay. Hindi ito simpleng kasunduan, isa itong bitag. Bakit? Mahinang tanong ni Leia. Bakit mo ginagawa to? Sandaling tumahimik si Veronica. At sa unang pagkakataon, nag-iba ang ekspresyon nito. Hindi naman panglait, kundi malamig at may halong galit. Dahil gusto kong malaman, bulong nito, kung gaano katatag ang pag-ibig na pinagmamalaki mo. Napapikit si Leia. Sa isip niya, naglalaro ang dalawang tanong. Hanggang saan siya handang lumaban at hanggang saan siya handang masaktan. Paglabas niya ng mansion, mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggapin ang kondisyon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya kayang hayaan si Aljur na manatiling bilanggo habang siya ay malaya. Kinabukasan, nakatayo si Leia sa harap ni Aljur. Tahimik, mabigat. At pumunta ako kay Veronica. Diretso niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Aljur. Ano? Halos mapasigaw siya. Bakit mo ginawa yun? Huminga ng malalim si Leia. Para palayain ka. Nanlamig ang buong katawan ni Aljur. Ano ang sinabi niya? Tanong niya, halos takot sa sagot. Saglit na tumingin si Leia sa kanya. At sa mga mata niya, makikita ang desisyong hindi niya alam kung kakayanin niya. May kondisyon siya. Tahimik. At sa sandaling iyon, pareho nilang alam, anumang kondisyon ng iyon, magpapabago sa lahat. May mga desisyong kahit ayaw mong gawin, pinipili mo pa rin. Hindi dahil tama, kundi dahil wala ka ng ibang nakikitang paraan. Tahimik ang loob ng kwarto. Nakatayo si Aljur sa harap ni Leia habang ang mga salitang binitawan nito ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Payag ako, parang hindi niya narinig ng tama. Ano? Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. Payag ako sa kondisyon niya, ulit ni Leia. Mas malinaw na ngayon kahit nanginginig ang boses. Nanlaki ang mata ni Aljur. Hindi, agad niyang sagot. Hindi pwede, hindi mo kailangan gawin yun. Pero kailangan, putol ni Leia. Hindi, sigaw niya, napaatras ng kaunti. Hindi kita hahayaang isugal ang sarili mo para lang sa akin. Tahimik si Leia sandali. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Hindi ba't gilawa mo na yan para sa akin? Tanong niya. Natigilan si Aljur. Tumama yun. Diretso. Walang depensa. Magkaiba yun. Paos niyang sabi. Hindi. Umiling si Leia. Pareho lang. Pareho tayong nagdesisyon na lunukin ng sakit para sa isa't isa. Napahawak si Aljur sa ulo niya para bang mababaliw na sa sitwasyon. Hindi mo naiintindihan. Bulong niya. Alam ko kung gaano siya kagulo. Alam ko kung paano siya maglaro. Hindi yan simpleng kondisyon lang, Leia. Gusto niya tayong sirain.
Tayo? Mahinang tanong ni Leia. Hindi ba't matagal na tayong sira, Aljur? Tahimik, mabigat, at sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang bigat ng katotohanan iyon. Isang gabi lang, dagdag ni Leia, pilit pinatatad ang sarili. Pagkatapos nun, makakalaya ka na. Hindi sigurado yun, sagot ni Aljur. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko. Pero kilala na kita. Mahinang ngunit matalim na sabi ni Leia. At alam kong kahit ayaw mo, ginagawa mo pa rin ang lahat para sa akin. Napatingin si Aljur sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang ibang klaseng lakas sa mga mata ni Leia. Hindi na iyon ang babaeng umiiyak sa ospital. Hindi na iyon ang babaeng nawala ng alaala. Ito na ang babaeng handang harapin ang kahit anong katotohanan, kahit gaano kasakit. Leia, please! Lumapit siya at hinawakan ng mga kamay nito. Wag na! Humanap tayo ng ibang paraan. Anong paraan? Sabihin mo, paano ka makakalaya? Walang sagot si Aljur dahil kahit anong isipin niya, bumabalik siya sa parehong lugar. Walang daan palabas. Wala na, di ba? Bulong ni Leia. Napayuko siya. At iyon ang kumpirmasyon na kailangan ni Leia. Hindi ko sinasabing hindi ako natatakot. Dagdag ni Leia, nanginig na ang boses. Hindi ko rin sinasabing hindi ako masasaktan. Napapikit si Aljur. Pero kung ito lang ang paraan para matapos ang lahat, huminga ng malalim si Leia. Gagawin ko. Hindi kita hahayaang gawin yun, mariin niyang sabi. Hindi mo na ako pwedeng pigilan, sagot ni Leia, dahan-dahan. Dahil hindi na lang ito tungkol sa'yo. Napakunot ang noon ni Aljur. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Leia diretso sa kanya. Gusto ko ring matapos ito para sa sarili ko. Tahimik. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Aljur. Hindi lang ito sakripiso. Isa itong paraan ni Leia para harapin ang sakit at tuluyang putulin ang tanikala sa pagitan nilang tatlo. Isang gabi, ulit ni Leia. Pagkatapos nun, tapos na. Napahigpit ang hawak ni Aljur sa kamay nito. At paano kung hindi? Tanong niya, puno ng takot. Saglit na tumingin si Leia sa kanya. At least, bulong nito, sinubukan natin. Hindi na nakapagsalita si Aljur. Dahil kahit anong sabihin niya, alam niyang desidido na si Leia. At sa unang pagkakataon, hindi na siya ang gumagawa ng sakripisyo, kundi ang babaeng matagal niyang gustong protektahan. Kinabukasan, nakatayo silang dalawa sa harap ng mansyon ni Veronica. Parehong tahimik, parehong mabigat ang loob, pero parehong handa. Oo na, mahinang sabi ni Leia na parang kinakausap ang sarili. Tapusin na natin ito. Napapikit si Aljur. Sa loob ng mansyon na yun, naghihintay ang isang gabi na hindi nila kailanman inisip na haharapin nila. Isang gabi na hindi lang susubok sa kanilang pagmamahalan, kundi maaaring tuluyang sumira rito. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng malamig ng ngiti ni Veronica. I see you made your choice, sabi nito. Tahimik lang sina Aljur at Leia, magkatabi, pero parehong naminginig. Good, dagdag ni Veronica. Because tonight, huminto ito sandali, saka ngumiti ng mas malalim. Everything ends. May mga gabi na hindi mo gustong dumating. Pero kapag dumating na, wala ka nang magagawa kundi harapin. At sa gabing iyon, hindi lang katawan ang sinusubok, kundi puso at kaluluwa. Mabigat ang hangin sa loob ng kwarto ni Veronica. Mahina ang ilaw, malamlam, parang sinadya para takpan ang hiya, pero hindi ang sakit. Nakatayo si Aljur at si Leia sa gitna ng silid, magkatabi pero parang may distansyang hindi masukat. Pareho silang tahimik, parehong hindi makatingin sa isa't isa. At sa harap nila, nakaupo si Veronica sa dulo ng kama, kalmado, kontrolado, parang siya ang may hawak ng kapalaran nilang dalawa. Relax, malamig nitong sabi. Isang gabi lang naman. Walang sumagot dahil alam nilang hindi iyon simpleng isang gabi. Isa iyong gabi na maaaring magbago sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Veronica at sa bawat hakbang nito papalapit kay Aljur, parang mas lalong bumibigat ang dibdib ni Leia. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Pero ang mga mata niya,
unti-unting napupuno ng luha. Hindi dahil sa selos lang, kundi dahil sa katotohanang ito ang sitwasyong hindi niya kailanmang inisip na mararanasan niya. "Look at me," bulong ni Veronica kay Aljur. Pero hindi agad sumunod si Aljur. Sa halip, napatingin siya kay Leia. At doon niya nakita ang sakit, ang pilit na pagtitiis, at ang tahimik na pagsusumamo na sana matakos na ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Aljur. "Stop this," mahina niyang sabi. Ngumiti si Veronica. Too late. Unti-unting lumapit si Veronica at sa sandaling yon, parang huminto ang oras. Hindi makagalaw si Aljur, hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang ito ang kapalit ng kalayaan na pilit niyang hinahabol. Sa gilid, nakatayo si Leia. Mahigpit ang hawak sa sarili, habang ang luha ay tuloy-tuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi. Hindi siya makaalis, hindi siya makapikit, dahil ito ang pinili niya. Ito ang desisyon niya, at kahit gaano kasakit, kailangan niyang panindigan. Leia, mahina niyang bulong, hindi na niya kayang pigilan. Napatingin si Leia sa kanya, at sa tingin na iyon, walang galit, walang sigaw, kundi isang tanong. Hanggang dito na lang ba tayo? Biglang umatras si Aljur. "Hindi ko kaya to," mariing niyang sabi. Nanginginig ang boses. Napatigilan si Veronica at dahan-dahan itong napangitit, hindi na mapanglait kundi mapanganib. "Talaga?" Malamig nitong tanong. "Tapusin na natin to sa ibang paraan," sabi ni Aljur, halos desperado. "Huwag na ganito." "Walang ibang paraan," putol ni Veronica. Tahimik, at saka siya tumingin kay Leia. "Or ikaw," dagdag nito, "tatakbo ka na lang?" Nanlaki ang mata ni Leia, at sa sandaling iyon, parang may sumabog siya loob niya. Hindi galit, kundi lakas. "Huwag mo siyang pilitin," sabi ni Leia, mahina pero matatag. Parehong napaingin sina Aljur at Veronica sa kanya. "Hindi ito ang gusto namin," dagdag niya. "Pero ginawa niyo pa rin ang desisyon," malamig na sagot ni Veronica. Tahimik, mabigat, at sa gitna ng katahimikan, unti-unting na-realize ni Leia ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa kondisyon, hindi ito tungkol sa utang, hindi ito tungkol sa kalayaan. Ito ay tungkol sa kontrol, at habang sinusunod nila si Veronica, lalo lang silang nalulubog. "Enough," biglang sabi ni Leia. Napatingin si Aljur. "Leia, tama na," ulit niya. Mas matatag na ngayon. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi, at sa unang pagkakarataon sa gabing iyon, tumayo siya ng tuwid. "Hindi ganito ang paraan para makalaya," sabi niya. Napangiti si Veronica, pero may bahagyang pagbabago sa mga mata nito. "Are you sure?" tanong nito. Tumingin si Leia kay Aljur. "At kung makalaya man tayo sa ganitong paraan," bulong niya, "ano pa ang matitira sa atin?" Tahimik si Aljur dahil alam niyang tama siya. Sa gabing iyon, hindi natuloy ang inaasahan ni Veronica, pero hindi rin natapos ang laban. Dahil habang nakatayo silang dalawa sa gitna ng silid, pareho nilang alam, mas lalo palang magiging magulo ang lahat. At sa likod ng malamig na ngiti ni Veronica, may isang bagay na malinaw, hindi pa ito tapos. May mga laban na hindi natatapos sa luha. Minsan, natatapos ang mga ito sa isang revelasyon, isang katotohanang kayang wasakin ng kasinuwalingang matagal nang namamayani. At sa gabi ng pagtatapos, dumating din ang gabi ng pagbagsak ni Veronica Del Fiero. Pagkatapos tanggihan ni Aljur at Leia ang nakakasuklam na kondisyon ni Veronica, bumigat ang hangin sa buong kwarto. Tahimik. Pero ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sigaw. Nakatayo si Veronica sa dulo ng kama, nakatitig sa dalawa na parabang sinusukat kung hanggang saan ang kaya nilang tiisin. "Ayaw nyo?"
Malamig nitong tanong. Mahigpit ang hawak ni Aljur sa kamay ni Leia. Hindi kami laruan, mariin niyang sagot. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naninginig. Hindi na siya ang dating bodyguard na sunod-sunuran. At sa unang pagkakataon din, si Leia ay hindi na ang babaeng sugatan lang. Naroon siya, matatag, kahit wasak, handang harapin ng kahit anong ilabas ni Veronica. Ngumiti si Veronica, pero walang init iyon. Akala niyo ba gaanon lang kadali akong tanggihan? Tanong nito. Pagkasabi niyon, pumulakpak siya ng marahan at bumukas ang pinto. Pumasok ang abogado ni Veronica, hawak ang isang makapal na envelope. Nanlamig si Aljur. Ano na naman to? Tanong niya. Inilapag ng abogado ang envelope sa mesa. Dahan-dahan itong binuksan ni Veronica at isay-isang inilabas ang mga dokumento. Hospital bills, transfer receipts, medical authorization papers, at pagkatapos, isang police report. Napakunot ang noo ni Leia. Police report? Hindi ba't gusto niyo ng katotohanan? Malamig na sabi ni Veronica. O sige, heto. Kinuha ni Leia ang papel gamit ang nanginginig na kamay. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Brake failure. SUV accident. Initial investigation reopened due to possible tampering. Nanlamig si Aljur. Anong ibig sabihin nito? Paos niyang tanong. Ngumiti si Veronica. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ngiti ng tagumpay ang nakita nila, kundi ngiti ng isang taong alam na malapit na siyang mahuhuli. Ang ibig sabihin, sabi nito, hindi aksidente ang nangyari kay Leia. Parang huminto ang mundo. Napabitaw si Leia sa papel. Hindi siya makasalita. Hindi siya makahinga. Hindi! Bulong ni Aljur na paatras. Hindi mo magagawa yon. Tumingin si Veronica sa kanya, diretso. At bakit hindi? Malamig nitong tanong. Paalis ka na noon. Iiwan mo ako. Pinili mo siya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Leia. Ang gabing akala niya'y bunga ng sakit, kalituhan at pagkakataon ay hindi pala basta aksidente. May nagplano. May gusto. At ang taong iyon ay si Veronica. Hayop ka, bulong ni Aljur, nanginigig sa galit. Sa isang iklap, susugurin na sana niya si Veronica. Ngunit mabilis na humarang ang abogado at dalawang security na kanina pa pala nasa labas. Touch me, nakangiting sabi ni Veronica, and you'll lose everything. Pero hindi na natakot si Leia. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bag. Nanlaki ang mata ni Veronica. Actually, mahina pero matatag na sabi ni Leia, matagal na kitang hinayaang magsalita. Pinindot niya ang play. At sa loob ng tahimik na silid, umalingaw ang sariling boses ni Veronica. Hindi aksidente ang nangyari kay Leia. Iiwan mo ako noon, pinili mo siya. Nanlamig ang buong mukha ni Veronica. Ako ang nagpadala ng mga sulat, ng litrato, ng recorder, dagdag ni Veronica habang matatag ang titig. Napatitig si Aljur kay Leia. Hindi siya makapaniwala. Hindi lang ikaw ang marunong maglaro, Veronica, dagdag ni Leia. Pero ang pinagkaiba natin, ikaw nananakit para manalo. Ako, nagtitiis para lumabas ang totoo. Sa labas, narinig ang tunog ng paparating na mga sasakyan, police sirens. Napasa agad ni Leia ang recorder sa kaibigan nitong pulis. Hindi, bulong ni Veronica, napaatras. Pero huli na, pumasok ang mga pulis sa mansion at sa unang pagkakataon, ang babaeng sanay kontrolin ng lahat ay siya namang nawala ng kontrol. Habang dinadala si Veronica, nagtagpo ang tingin nilang tatlo. Galit ang kay Veronica. Puno ng sakit ang kay Aljur. Pero ang kay Leia,
ay katahimikan. Hindi na siya ang babaeng durog, hindi na siya ang babaeng nawalan ng alaala. Isa na siyang babaeng muling bumangon at hindi na papayag na gawing biktima ulit. Pagkaalis ng mga pulis, napaluhod si Aljur sa harap ni Leia. Punong-puno ng luha ang mga mata niya. "Patawad," basag ang boses niyang sabi. "Sa lahat, sa bawat sakit, sa bawat kasinungalingan, sa lahat ng hindi ko naibigay na tapang noon." Tahimik lang si Leia, mahatagal, at saka siya lumuhod din sa harap nito. "Minahal kita, Aljur," bulong niya. "At siguro, may parte pa rin ng puso ko na mahal ka." Napapikit si Aljur. Pero, hindi sapat ang pagmamahal kung wala ng tiwala. Parang tuluyang nabiyak ang puso ng lalaki. "Leia!" Umiling siya, marahan. "Hindi kita kinamumuhian," dagdag niya. "Pero hindi rin kita kayang balikan agad. Kailangan ko munang piliin ang sarili ko." Tumulo ang luha ni Aljur. At kahit masakit, tumanggo siya. Dahil sa wakas, natutunan na niyang may mga bagay na hindi mo dapat ipilit, kahit mahal mo. 6 na buwan ang lumipas. Nakulong si Veronica dahil sa tangkang pananakit, blackmail at iba pang kasong lumabas habang iniimbestigahan ng kanyang mga lihim. Si Aljur naman ay tuluyang lumayo sa dati niyang buhay. Nagtrabaho siya ng marangal, tahimik, at unti-unting binuo ang sarili na matagal niyang hinayaang wasakin ng guilt at takot. At si Leia, pinili niyang magsimula muli. Nag-aral ulit, nagtrabaho, at natutong mabuhay nang hindi umiikot ang mundo sa sakit ng nakaraan. Hanggang sa isang hapon, sa isang simpleng cafe kung saan sila unang nangarap noon, muling nagtagpo ang landas nila. Mas payapa na si Aljur. Mas matatag na si Leia. Walang drama, walang sigaw. Gumiti lang si Leia. At gumiti rin si Aljur. "Kamusta ka na?" tanong nito. "Okay na," sagot niya. "Ikaw?" "Mas mabuting tao na ako kaysa dati," sagot ni Aljur. Tinitigan siya ni Leia. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naniwala siya. Hindi man sila muling naging sila sa araw na iyon, may isang bagay na bumalik sa pagitan nila. Pag-asa. Hindi pag-asa ng agarang pagbabalikan, kundi pag-asa na minsan, pagkatapos ng pinakamadilim na kabanata, may panibagong umaga ring dumarating. Moral lesson. Ang pag-ibig ay hindi dapat ibinibili, ipinipilit o ginagawang kulungan. Kapag ang isang relasyon ay nabuo sa takot, utang at kasinungalingan, tiyak na masasaktan ng lahat. Ngunit gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, may paghihilom para sa taong marunong harapin ang katotohanan, humingi ng tawad at piliing bumangon. Dahil minsan, ang pinakamagandang wakas ay hindi ang muling pagsasama, kundi ang muling paghahanap sa sarili. Wakas,